Okay, so good morning EOTG. Ngayon naman po ang pag-uusapan natin is a very very important update para sa ating lahat. This is in line sa ating goal na I'm just very very excited na gagawin natin, di ba? Because tonight is a reset for EOTG Empire. We are entering a new era, pero bago ko ikwento lahat, ayan, magpapalabas muna ako ng ating slides ngayon. Yun, kanina ko pa to ni-ready para sa inyong lahat. Alright, so nakikita ba yung slide ko? May over ano ba? Teka lang. Mentor, Mentor Caroline, patingin ng screen. Okay ba bro or naitabon? Okay, nice. Okay, okay, sige. Minsan kasi may nag-overlap. So, ngayon, we are going to talk about a certain online system innovation na eto, this has been going on for a very long time. Matagal ko itong pinag-isipan. Last month, gusto ko na sana itong simulan. Kaso, we had the longest time na walang internet. Pero ngayon, we are good to go. And it's around 80% to 90% done. And it can be fully operable within this week, given that we have met some certain criteria na pag-uusapan natin ngayon. So, I believe that everyone is ready. Clear na clear. Okay, good. Let's start with this. Since I've greeted you, very good morning. Siyempre, ang number one na hindi mawawala sa culture natin is the attitude of gratitude. So, what are you happy and grateful for today? So list at least tatlong bagay. Oh, alam nyo na yan, lalo na yung mga old-timer. 3 things that you are happy and grateful for. So sa mga bagong member, bakit ito yung tinatanong ko? It's because I believe that a grateful heart is a magnet for all blessings. So the more that you are appreciative and grateful about sa mga bagay na nangyayari sa iyo, the easier it is para pumasok ang daloy ng blessing sa buhay mo. Gratitude is the key to success and happiness in life. So what are the 3 things that you are happy and grateful for? I-comment nyo na po dyan sa ating chat box. And while you're at it, ako naman happy and grateful because unang-una, we spent Sunday lunch together with the team. Nag-family bonding kami, which is something to be grateful for, 'di ba? Na ano kayo, may time kayo for each other sa mga grupo, nakapag-reflect, nakapag-relax, ganon. Second thing that I am happy and grateful for today is that we've had like sunod-sunod yung mga weather, ano na, maulan, ganon. And kanina, it was a fairly sunny day. I thought it was going to rain, pero lumabas si haring araw, and it was a good weather talaga. Third thing that I'm happy and grateful for is that na-complete ko etong, niready ko tong pag-uusapan natin ngayon. Di ba? Na-conceptualize siya on time, na double check siya to look for kung paano ba siya i-refine. So nakasulat siya sa bagong notebook ko dito. So ako kasi yung tipo ng tao na I need a notebook right beside me all the time. Aside sa prospect list natin. So may nakita kasi ako sa mall one time, may pinuntahan ako. Tapos pagdaan ko sa mga notebook section, eto lang siya yung only design na ganito. It's like leatherette na brown. And gusto ko na mga ganitong mga gamit, yung mga brown, na para sa vintage style. So nagustuhan ko siya. Sabi ko, oh, is this a sign? I took it as a sign, binili ko siya. And dito ko sinulat at kinonceptualize yung gusto ko na blueprint para sa innovation natin. So, kayo naman, what are you happy and grateful for? Comment po, comment. Ayan. There are so many things to be happy and grateful for. Short nyo lang guys. No need for a very long na ano. No need for a very long na chat. Ano lang, konting pasasalamat lang. Kasi
kahit wala tayong meeting, kahit hindi ka tinatanong, always write down or pag-isipan mo talaga before you sleep or when you wake up, 3 things or 5 things, 10 things that you're happy and grateful. Pag sinunod-sunod mo yan every day, mapapansin mo na magbabago yung outlook mo in life. And magiging mas magaan lahat kung anong hinihingi mo, mabilis makuha yung mga bagay na gusto mong makuha. 'Di ba? Kasi hindi ba mabigat yung puso mo, hindi mabigat yung pakiramdam mo kasi you're happier, you're lighter. Oh, asa na, asa na? 3 things that you're happy and grateful for. Oh, wala man. Sige, sige, sige. So habang nandyan kayo magta-type, ipopost ko muna yung recording. At sisend tayo sa mga hindi pa nakapasok. Recording in progress. Dito pala yun. Okay. What are you happy and grateful for? Tabunan ko muna to. Sige. Babasahin ko muna. Ano yun kanina? Today, happy. Number 1, nakakagamit na ako ng major ng cellphones. Wow! Number 2, nakausap ko na kapatid ko, si Lorena. Number 3, maayos and healthy. Number 4, oh, ginawa pa 4. Ito yung good. Ha? Hindi nakulangan sa 3 si Lorna. May blessing na binigay ngayon. Good mood ang mga employer. Wow! Congratulations. From Remya. I'm happy and grateful. Naka-avail na ako ng OWA e-card. Wow! Congratulations. O yan. That's a very, very good thing to be happy and grateful about. Yung mga ganyang bagay lang. Oh, di ba? Sige. Next. What are you happy and grateful for? Food and water, internet access, and my health, sabi ni VP. Di ba? Ganun lang, short. Kahit yung mga pinakasimpleng bagay. Malalaman ko kung positive ka mag-isip. Pagka something positive ang ipapa-identify sa'yo, ang bilis mong makaisip. Di ba? I'm grateful for today. My family is still okay and I am grateful. May nakausap akong prospect, 3 friends. And I'm grateful. I'm still okay and happy every day. Wow, congrats at yourself. Happy and grateful. Cheryl naman, still blessed kahit daming negativity sa mga tao na nagpupush sa akin to continue kasi nasettle ko yung mga responsibility ko. Wow, congrats sa family and sa business. Normina is happy and grateful kasi sa wakas nakapasok na din ako at dito nakakamiss na happy and grateful kasi di na naglayas pa si Amo ngayong araw. Very good and happy and grateful kasi healthy tayong lahat, blessed every day. Happy and grateful naman si Eremy for this day kasi nakasurvive. That's good, di ba? And 2, nakasurvive din sa mga bayarin. Good. Next is very smooth at last and most important, okay ang family. Happy Fiesta, Our Lady of Immaculate Conception. Ayun. So, habol-habol lang yung iba ha. Happy and grateful. Thank you, Lord, sa everyday gift of life. Thankful kasi nakapag-church ako and more blessings. And grateful ako kasi nandito tayo, merong EOTG meeting. Kay Ate Lynn naman yon. So, sige, comment nyo lang dyan because I need to proceed. I don't want to make this a very long meeting. And maganda po yung pag-uusapan natin ngayon kasi nakaka-excite lalong-lalo na sa mga gigil at ayaw magpapigil sa mga goals nila. So, unang-una guys, tonight is a reset for EOTG. We are entering a new era wherein ang goal is pag may pagkakaiba, there's gonna be a difference in how we build. We are going to move differently and we are going to grow differently. So, eto yung nangyari sa atin.
we have an existing system and we have existing programs na okay naman. Maraming nagkaresulta, marami ang natulungan, di ba? Marami ang rising stars and marami din ang mga na-develop na leaders. But here's the thing, pagdating po sa business, pagdating sa mga ganitong pagpapalaki ng organization, hindi ka pwedeng makontento sa ganun lang na growth na na-maintain. Di ba? Sa mundo po ng pagnenegosyo, pag hindi po lalong nagsiscale up ang growth, ibig po sabihin yan, nagpaplato ka at nalulugi ka because it should be designed to grow and grow and grow and dominate. And of course, ako din naman, seeing that I'm happy with many people na nagkaroon ng magagandang achievements dito, but I also have this feeling in my heart na gusto kong makita pa kayo na mag-level up. Yun talaga yung pinakapunto. Araw-araw ko po yan na tanong. Paano? What can we do to make this better? What can we do so that we can grow faster? What can we do para mas gumaling tong mga taong to, para mas makuha nila ng mas mabilis yung mga pangarap nila sa buhay? That is a mentor's daily question. That's what fills my head every day. Ano pa bang dapat namin gawin? Ano pa bang dapat namin i-improve? So, we tried doing everything manually. Ibig ko sabihin, kahit ako na-feel ko na naging bottleneck ako. Ibig sabihin nun, sinalo ko for the longest time napakaraming responsibility that I failed to recognize that there are other things that I need to do to level up as well. It's not just about me, but it also goes as well sa mga ibang mentor dito. We already tried relying on effort alone. 'Di ba? Nandito na yung program, nandito yung system, maganda yung product, maghataw lang tayo, 'di ba, with all our energy and effort. Now, for me this time around, I kept looking at our system and I was looking for a way na paano ba to yung ma-achieve yung tamang duplication. Kasi hindi tayo mag-grow ng ganun kabilis or hindi ko makikita yung resulta na gusto kong makita sa inyo, yung next level na yon kung hindi tayo magdo-duplicate up. Kasi kung walang duplication, walang multiplication, walang exponential growth. So this meeting is important kasi ang system na to will allow us to scale. Sa original na tina-target ko, may target tayo for EOTG to hit, sasabihin ko na lang, in the next 4 to 6 months, we are planning to multiply our growth. There's a specific number na pinapatarget ko sa mga mentors na number of active leaders sa community. And this system, binigay siya sa amin ang idea for the longest time in line sa goal na gusto ko marating para sa atin. So ang tanong ngayon, bakit GMBAS? Okay naman yung sistema natin. Okay naman yung events natin. Pero bakit kailangan natin mag-innovate? Bakit kailangan natin mag-upgrade? 4 years, sa ilang taon nang nangyayari, the biggest challenge is that there has always been an issue about consistency. Paki-comment ng consistency. Ayan, consistency. And habang nagko-comment kayo ng consistency, babasahin ko po kay Remedios na happy and grateful kasi may second prospect sa OVI and happy and grateful kasi nakapagsimba last Friday. Very nice. So, paki-comment po ng consistency. Ayan, ayan, ayan. Gusto kong makita ang mga kausap ko sa chat box. Ayun, thank you so much. So, aminin man natin o hindi, but I have observed this not just from the end of the members, but from many leaders that there has always been an issue with consistency. Bakit? Because usually we depend on energy, we depend on luck, we depend on availability, lalo na yung endorsement program natin na maghihintay ka kailan available si mentor, kailan siya, hindi ba kayo mag-aagawan ng prospect, or the schedule to present and close deals. So, over time, tayo, mataas ang closing rate, kaso sa pagdami at paglakas din at pag-level up ng skills ng maraming mga member, iilan lang naman ang mentors na naghahandle sa inyo. 'Di ba? So, naging dilemma din 'yan even for me personally where I'm handling a lot of people as well na parang wow, wala na.
buong araw ko, naubos na lang kakahintay ng mga video call, ganito, may personal pa ako, may meron din sa mga member, alangan hindi ko asikasuhin yan. So, doon na yung naging number one dilemma. 'Di ba? So, for me, it's not a problem is not a roadblock, for me, the obstacle is always the way. So, ibig ko sabihin, in facing that challenge, it also forced me to face the fact na kailangan na din natin mag-level up, 'di ba? So, because of that, because of what happened, manual, relying on the schedule of the mentor, that is why over time, instead na mas lumakas, ang nangyari parang na-maintain lang, naging slow ang growth compared to what I wanted for us to grow. Yun yung naging number one. But now, eto yung good news. So, meron akong sinend na video yesterday, I believe that was yesterday or the other day. Basta ngayon lang, nag-send po ako ng video sa inyo na kung saan, di ba, yung recording na si Mentor Caroline may kausap na prospect, which is, by the way, going to join this month. So, hindi pa nagsayang yung effort niya noon. Kasi, ang nakita nyo noon is nag-screen share lang siya ng isang recorded na presentation. So, in short, I decided if we're teaching about leverage, 'di ba? Leverage sa income, bakit hindi natin mas pagandahin ang leverage ng ating sistema? And good news, yan yung number one na tinakal natin ngayon. We now have leverage. Anong ibig sabihin nun? Dati, kailangan nyo pang mag-set ng schedule sa mentor ninyo para makausap ang prospect nyo. And it encountered, although it's good kasi mentor na mismo ang kumakausap, ikaw nakikinig ka na lang. Kaso, ang na-face natin na challenge, nag-unahan. 'Di ba? May time na, hala si mentor, hindi ko na schedule pero available bigla ang prospect ko. Kami lang dalawa, hindi ako makapag-present, di ko alam gagawin ko. Si mentor may kausap pa or si mentor nasa labas. 'Di ba? Yun yung nangyari or may event kami, sayang, hindi ko mapakausap. So, right now, the leverage is meron na tayong recorded empowered OFW na consultation. So, that's good news kasi marami tayong mga prospects na nasa iba't ibang bansa. Meron na din tayong upcoming, tomorrow it will be available, recorded local presentation. Ibig po sabihin yan, lahat po ng mga prospects natin na nasa Pilipinas. And since we already have a health forum, we can skip the recorded product presentation and just use the health forum as leverage. Ang ginawa ko na lang po, recorded OVI presentation na shorter version kasi wala po talagang shorter version sa product dahil sa dami. So this gives all members, alam niyo mang impact niyan pag recorded? This gives all members mula sa pinakabagong member hanggang sa mga VIP and mga leaders the ability to produce immediately kahit na hindi mo pa na-master ang iyong presentation skills. Yun yung nangyari dito. Pwede ka na bumanat sa hataw mo, not just in prospecting. You now have the power to present on your own, even if you're not confident kung memorize mo ba buong marketing plan. The reason we are upgrading is very simple. We cannot build a big organization with a manual system. Kailangan natin ng unified system that everyone follows. Okay? So, this is going to be a tweak. 'Di ba? Meron tayong tumatakbong sistema, but this is going to improve it significantly. Magbibigay siya ng magandang leverage sa atin. So, to our EOTG leaders and empowered OFWs, ito yung number one na gusto kong i-introduce sa inyo. Introducing the quad core system. Paki-comment po ng quad core. Quad core. Ayan, paki-comment ng quad core. Ayan na ha. Nasa slides na. Kopyahin mo na lang. Quad core. Ano ba yung quad core system na yan? Ano ba yung impact niyan sa amin? So actually, the quad core system is the new heart of EOTG. It is a 4 exposure engine that every member must follow. Ito na yung pinakasistema natin. Walang exception.
Walang gagawa ng sarili niyang sistema. Ito lang talaga, okay? Ha? Kailangan klaro tayo sa part ng quad-core. So as the heart, ano ba yung apat? Ano ba ibig sabihin ng quad? Ibig sabihin 4. Oh, quadruple times 4. So it's a 4-core system. So ano ba ang 4-core system na yan? Here are the 4 cores, okay? Number 1 is marketing, Facebook and TikTok exposure. So it's up to you. I recommend focusing on one na saan ka magma-master. Pero if you think you can handle growing both on TikTok and Facebook, then go ahead. Number 2, core number 2 is presentation flow. This is the screen share. This is screen sharing the recorded presentation. Number 3, core number 3 is 10-minute decision call. This is your mentor closing the deal in 10 minutes. And core number 4, confirmation. Confirmation is events, follow-up, and community. This is the same path for all prospects. Lahat ng prospect, mapa-mentor, mapa, bagong member, eto na yung magiging sistema. This is how we standardize our effort and multiply our result. Oh, yun po. Eto na. Ngayon, let me explain anong magiging sistema natin para mas maintindihan nyo. Okay, take note ha. 4 na core: marketing, presentation, mentor closing, and confirmation. So let's start with core number 1. Marketing. Ano ba yung Let's deep dive. Let's do a deep dive. So our job in core number 1 is simple. Reach people, trigger curiosity, and start conversation. So basically sa 5 fingers, nandito po nagfo-fall ang prospecting. Okay, sa prospecting po ito. So paano ba namin magagawa to create brand awareness and maka-reach ng more people? Facebook posts, stories, TikTok Reels, mga income vlogs, motivation, OFW content, and kung VIP ka, you have the option to do advertising. Okay? Mas yun yung may reach na thousands of people every day na for a VIP member. Ngayon, ang goal neto is to produce daily exposure. Bakit? May mga friends and followers ka or may mga tao na pwede kang i-discover at i-recommend ang profile mo sa mga hindi nagpa-follow sa'yo, both in Facebook and in TikTok. And posting aggressively and marketing strategically, di ba, may campaign tayong sinusunod, it can create, di ba, it can reach the right people na magiging interesado sa negosyo mo. So yan ang core 1. Sino ba dito ang mga masisipag mag-marketing? Comment ng ako kung masipag ka sa marketing. Oh. Sino ba dito? Comment ng ako kung masipag ka sa marketing. Kasi kung wala kang masyadong marketing, nako, wala kang mapepresentahan. Ayan, VP. Sabi ko na nga ba, yung una talaga magre-reply, VP. Ayun, very good. Okay? All you have to do is to refine and of course, follow the system of our marketing campaign. Yun yung pinakamahalaga. Huwag kang mag-post ng hindi mo na nga kasama, hindi mo na nga mentor, sinare mo pa yung post nila. 'Di ba? Nagsasayang ka lang ng oras. 'Di ba? Kailangan in line sa business mo kasi negosyante ka. Para ka lang, hindi mo makikita yung Jollibee na nagpo-post ng mga post ng KFC, ng McDo. Jollibee lang talaga. So ikaw, kung gusto mo talagang mag-lead sa iyong building stage, you focus on very quality marketing, follow our campaign. Now, let's proceed to core number 2. Ano ba yung core 2 sa quad core? Tandaan nyo, presentation flow. This is where duplication starts. So, eto yung rules. So, number 1 guys, dati yung old presentation flow is that kailangan pakausap mo kay mentor. May mga tao dito that are well-trained that you can present it, kaso may rule lang talaga tayo na ipakausap mo kay mentor, si mentor magpe-present. But right now, those who want to present will now have the freedom. Because we have recorded the online consultation na parang kausap na nila ako. Yun yung number 1. Okay? Parang kasama mo na ako palagi pag meron kang prospect, pag nagsi-screen share ka.
Now, here is the rule for the presentation flow. Kasi eto, hindi mo nakasama ang mentor mo, ikaw na lang ang nagvi-video call at nagsi-screen share. Number one, do not explain on your own. Hindi ka mag-explain, hindi ka mag-ano kung anong benefits ng negosyo mo. Let the screen share do the talking. Okay? Number two, just screen share the recorded consultation. Kompleto na po yun. Pinaka-common objections, nandun na, sinabi na doon. Just make sure na nanonood ang prospect mo. Kaya kailangan mong i-video call, kailangan mong i-screen share. Kasi pag nag-send ka lang, hindi mo naman alam kung tinapos niya. Hindi mo alam kung pinanood niya. Pero kung naka-screen share, makikita mo yung mukha niya kung nakikinig ba talaga siya. Number three, rule number three, let the video present the entire business. Wala ka nang idadagdag doon. Nakalatag na sa buong recording. And after the video, isa lang ang pinakaunang question na itatanong mo is, ano ang pinaka nagustuhan mo? Sige, comment mo yan na question para tumatak. O, comment, ano ang pinaka nagustuhan mo? Tama ba yung aking, hindi, wala palang ano. Sige, comment, ano ang pinaka nagustuhan mo? After every screen share, yun lang ang itatanong mo. Okay, ano ang pinaka nagustuhan mo? Okay? Do not overtalk. Let the system do the heavy lifting. Wala nang kwento-kwento. System na lang. Okay. Alright, good job. Alam nyo na ha, the system will do the heavy lifting. Pwede, nag-screen share lang, iniwan mo lang dyan, alam mo na ilang minutes yun sa YouTube. So, balikan mo na lang, make sure lang na hindi naputol ang call. Ganun lang kadali, guys. Wala nang hassle, wala nang, hala, wala si mentor, hala na, wala ang net ni mentor, hala na, brown out doon, resched na lang. Wala nang ganon, hala, may sakit si mentor. Hindi pa na, ang hirap dakipin ng prospect na to, hindi pa natuloy. Ayan na, meron na tayong solusyon dyan. Now, ngayon mentor, na-close deal ko na, I mean, napresentahan, interesado. Ano bang mangyayari? Okay, interesado, meron tayong tatlong klaseng prospect niyan. Okay, but hindi ko to ididetalye sa pagkangayon kasi magkakaroon man kayo ng one-on-one with your mentors and mamaya explain ko kung ano mangyayari. So ngayon, ang mangyayari dyan is that may tatlong klaseng prospect. So kailangan alam ninyo kung paano matransition mula sa pag-intro mo sa video call hanggang sa pag-present, hanggang sa maghatid kay mentor. So for example guys, okay, when do I maximize the third step? Or what will I do after the presentation? Identify your prospect. If ang prospect mo, Hotspi, on the spot, gusto na mag-join, magpapadala na. Ang gagawin mo lang, collect information, maghingi ng information niya, details niya, and then mode of payment. I-send mo yung poster ng mentor mo o poster ng kanyang transaction poster. Okay? So yung pangalan niya, yung kanyang GCash, yung kanyang bangko, ganon. And of course, i-welcome na sa community. The second prospect is si Prospect B. Sino ba yan? Prospect who is almost ready. Positive na, gustong mag-join kaso wala pang pera, maghihintay pa ng sahod, di ba? Maghihintay pa sa katapusan. Set a 10-minute closing. And clarify, so your mentor can answer questions, clarify objections, and then magkakaroon na ng follow-up. Prospect C, nag-iisip, interesado, pero may pag-aaninlangan. Pinaka-common, di ba? Marami kang nai-encounter na ganyan. I-ABC mo na, make sure na makipakilala mo kay mentor, tapos si mentor na ang mag-a-answer ng concerns, and your job kay Prospect C is to make sure na maka-attend sila ng event. And kailangan mo din mag-send ng mga testimony at mga income ng mga kasama mo. Okay? So, meron din po akong rules para sa core number 3. But, eto na. Okay? Eto na, core number 3. Ano ba yung core number 3? Mentor closing. So, if the person is interested, we will help you convert
or close the deal. You have to set a 10-minute call with your mentor. So, since hindi naman na kami magpe-present, we can talk to your prospects for around 10 minutes. Pwede na namin yan i-close deal. Ang trabaho namin is i-clarify niya sa mga maling pagka-interpret niya, mag-a-answer ng mga objection, tapos i-close deal at i-inspire. Members must not request closings sa mga tao na hindi nyo pinawatch ng consultation. Hindi nyo pwedeng ipakausap sa mentor nyo hanggat hindi pa ninyo napa-screen share or, di ba, napa-watch ng consultation session. This protects our energy and makapag-focus tayo sa totoong mga interesado na prospect. Sino ba talaga yung tunay mong prospect? So, eto yung rules neto ha sa mentor closing. Ang prospect only see. So, exposure number 2. Meron pa akong idadagdag. Kailangan ang nakikita ng prospect full screen. Kailangan hindi ka mag-i-interrupt. Then, yung basta ipa-watch mo lang talaga para kayong nanonood ng movie together. Okay? And the rules for core number 3 is members can only call if nakapag-watch na ng presentation, prospect is interested pero meron pang pag-aalinlangan, or pag sinabi naman yang sasali ako sis pero after 2 months pa, yon ipakausap mo. Kasi pag lumagpas yan ng 1 buwan, 99.9% chance hindi yan sasali sa'yo. Okay? So, maraming mga nabiktimang baguhan dyan. Uy, magjo-join siya after 3 months. Excited ka, may ani ka sa 3 months. Asahan mo, sinabi niya lang yun para hindi mo siya kulitin for 3 months. May maisip siyang ibang rason. So, ipakausap mo kay mentor. Okay? Now, ano ba ang core number 4? Core number 4 is confirmation. Ano bang ibig sabihin yan? Prospects need one thing before they decide. They need belief. Events give belief. Community gives belief. And stories give belief. So exposure 4, ang core number 4 happens through these 4 activities. Pa-watch mo ng mga event, kailangan mong share ng mga success stories ng community, OVI testimonies, and even mga income recognition, income poster, mga award, yun yung very important. After ng mga events, you need to follow up within 12 hours. Huwag masyadong mahaba, okay? Huwag masyadong mahaba. Sabi niyo mentor, 48-hour rule. After ng close deal yun. Pero after na panood ng event, within 12 hours, kailangan mo na mangumusta. Kumusta yung event? Ako nga, after ng event agad, nangungumusta na ako. So, events are not exposure. So, bakit core number 4 is called confirmation? Because events are not exposure. Events are confirmation. Ibig ba sabihin yan is that confirmation na interesado talaga siya sa negosyo kasi nag-observe talaga siya sa community. So, ang rules ng core number 4, don't worry, you'll be given a copy and you will be coached and you will have a one-on-one with your mentor. Prospect must attend at least 1 event. 'Di ba? Kailangan makapag-attend ng at least 1 event. Member must report the schedule of that prospect, and also the member need to tell your prospect about our event schedules. Kaya maging mindful kayo pag naka-post na yung event schedules natin sa page. After event, you must follow up within 12 hours, and you must know the exact date na kung kailan sasali or magpapadala ang prospect mo. So, learn to lock in the decision. Okay? Kasi na-experience ko dati, positive yung prospect mo, kailan ba magjo-join? Hala, hindi ko natanong na yun yung pinakamahalagang dapat mong alam. Kailan siya magsisimula para alam natin kung anong mga weekly follow-up ang kailangan mong gawin. Okay, paki-comment ng clear if clear sa'yo. Di ba? Paki-comment ng clear kung naintindihan nyo ang quad core, ang 4 cores natin. I'm just giving you an overview right now. Don't worry kasi iano ko. Pero kung meron kang question, pwede mong i-type ang question mo ngayon. Okay? Type your question kung meron kang gustong itanong sa akin ngayon. Ayun. Clear, clear, clear. Excited na ba kayo?
Ayun, daming nag-clear. Sige. I'm gonna take it na walang question ha, kasi clear na sa inyo. So, eto. Paano kung magkaroon kami ng bagong member? They're also going to be following a very, very simple and strict system. So, wala pong exempted sa system na ito. Lahat ng bagong member, ito ang mai-experience. So, number one, syempre, i-welcome sa community, i-welcome sa chat group, welcome sa mga group page. Step number two, onboarding. Ano ba yung onboarding na yan? Yun na yung wala kang ibang gagawin. Hanggat hindi mo natapos ang onboarding mo, huwag ka munang mag-promote. So if you want to start doing your business, make sure na natapos mo ang onboarding. That's the NECO, EOTG culture, the five fingers, di ba? Yung ano natin, yung marketing, profile setup, that's the prospecting 101 and art of directing. Kailangan matapos mo lahat ng training bago ka magsimula because you will not be prepared to face or start doing your business kung hindi ka fully aware sa kung anong i-expect mo. Once onboarding is done, there will be a coaching for quad core. So meron na tayong screening para ituro ang quad core system. So while we're scaling up at the early stages, we can do it one-on-one, but in the future, quad core will be taught by group. And step number 4 for new members is KPI setting. Ano bang ibig sabihin ng KPI setting? Ibig po sabihin ng KPI setting is key, ano yan, ang meaning ng KPI. Sino bang nakakaalam dito sa meaning ng KPI? Oh, anong meaning ng KPI? Ang KPI means yung key performance indicator. So, ibig sabihin nun, pag key performance indicator, meron ka ng goal na i-hit. So, for example, every new member must target 3 new prospects or 10 new prospects per day. Yun yung indicator na you're performing. Or meron kang 5 follow-up sa araw na to kung part-timer ka. So, no new member is going to feel lost because all they have to do is plug in and everyone will move fast. So kung ikaw, nagbi-build ka, bumibilis yung direct mo, asahan mo, yung susunod sa'yo, mabibilis din. Kasi meron na lang silang tatapusin na ng mga training at ma-orient na sila sa sistema natin. So here's the thing, kailan ba namin to sisimulan? Okay? Kailan ba namin to sisimulan? Eto na, meron kayong requirement and we are going to accomplish this by next week. Starting next week, magsisimula na po na kami dito. Ano ba yan? Magkakaroon po tayo ng requirement for before everyone would start doing this to ensure quality of our system. Ito yung one of the things to train for quad core, mock call. Ano ba ibig sabihin ng mock call? So, we have this, nung nagtatrabaho pa ako sa BPO industry, bago kami mag-take ng call ng customer, we have what we call mock calls or practice calls. Yung supervisor or trainer namin, magpapa-as if siya na siya yung customer at tatawagan kami to see if marunong na ba kaming sumagot at marunong na ba kami sa flow. So, all members, all active members are required to undergo a mock call before you start using the system officially. So this is to ensure na marunong ka mag-screen share, marunong ka mag-intro, anong tatanong mo sa simula, paano ka mag-form sa simula, paano mo i-transition mula sa pag-sagot mo sa video call, tapos nagsimula ka na mag-screen share, and para malaman natin kung marunong ka din ba mag-transition para sa closing. Okay? So this keeps the quality of our system high. So basically for mock call, I might be doing isang member tapos dalawang mentor for the mock call para ma-ensure natin na pag nakapasa na kayo, then you're good to go. Pwede mo nang gawin yung sistema natin, magbulhot ka na dyan, mag-all out ka na dyan. Now, the next is, meron din kayong weekly key performance indicator reporting. So starting this week, every Sunday, you will be reporting to your mentor if a follow up ka niya. Kasi, guys, napaka-importante
na namomonitor nyo yung galaw nyo. Kasi minsan sinasabi mo, ginawa ko na lahat, nawalan ako ng gana, pero sa totoo, hindi ka humahataw. Di ba? Pag tinanong ilang prospect na kausap mo, ang dami kong rejection, ilan? 5. Di ba ganon? Dami mong rejection, para sa akin, ang marami, 100. Sa'yo pala, 5, 3. Di ba? Now, ang key performance natin or ang KPI natin is going to be about leads generated. Ibig sabihin yan, mga bagong prospect na interesado. Recorded presentations done. Ibig sabihin yan, nakailang screen share ka sa isang linggo. Nakailang request ka napakausap kay mentor. Ilan ba napakausap mo na prospect kay mentor? Ilan ba yung sign-ups mo? Ilan ba yung nag-join sa'yo? Ilan ba yung bumili ng insurance sa'yo? Okay? We grow by numbers, not by guessing. Hindi hula-hula dito. Negosyo to. Kailangan natin ng numbers, kailangan natin ng monitoring. This is how we become a professional organization. Okay? So, guys, eto yung pinakasimula ng next growth phase natin. If we move together, follow the system, and stay consistent, we can easily hit. Alam nyo kung anong mga pwede nating ma-hit? 20 to 50 presentations sa isang buong araw for the whole community. 10 to 20 closings per day. 100 to 150 bagong i-welcome per month. Kasi grabe na yung growth nyo. Hindi lang yung mga key players dito ang may malupit na sales or may malupit na directs. Lahat kasi parehong sistema ang ginagamit ninyo. Ang tanong na lang kung sino yung masipag magpatakbo ng sistemang to. So eventually, we're going to hit, di ba, 4-digit numbers in the next 4 to 6 months. Ito yung bago nating standard. And because it's our new standard, ito yung number 1 na sign of commitment natin. Oh, ano yon? I will execute the quad-core system. Paki-comment po sa chat box. I will execute the quad-core system. Okay. Sino makapag-type dyan? Nahaba man, GM. Mentor, haba naman yan. Comment mo dyan. I will execute the quad-core system. All right. Yun, meron na excited. Ayun! Excited na si Cheryl. Eh, marami daw siyang kakausapin. Sino pa? Sino pa yung mag-execute? Ayun. Excited na si Atilin. Excited na si Ernie. Si Remya. Galingan nyo, ha? Wala na, guys. Alam niyo yung kagandahan nito? May system na nga tayong pulido. Tapos yung presentation skills namin ang gamit nyo. Presentation skills ko pala kasi ako pala yung nasa video. Pero kahit sinong mentor pwede mo i-closing kasi sinali ko na sa recording, binida ko na lahat ng mentor na nandun. Okay? I will execute the quad-core system. Okay. All right. So now, I'm very, very excited. We did a test run. Sa totoo lang, gumawa na kami ng test run. Una was the one that you saw with Mentor Caroline. Sobrang excited niya. Siyang nauna, nag-screen share. Yun pa nga lang yung nalatag ko, yung screen share ng Empowered OFW. Naka-close deal siya agad. Nagsunod-sunod na tuloy yung presentation niya. So, tinry ko din. Sobrang chillax lang kasi imagine nyo, may presentation ako. Tapos, since I have a laptop and a tablet, so yung isang phone ko, siya yung ginawa ko for presentation. YouTube kasi yun, kailangan yung i-full screen yun para hindi makita yung date, yung comment. Focus lang siya sa full screen ng video. Kasi di ba na full screen tanggalin nyo yung tanggalin nyo yung nakalock nga orientation sa phone nyo, di ba? Nakatayo siya pag nagpe-play kayo, pero pwede din pag ganon, pag ginanon nyo, iikot. Di ba may ganon na setting? Tanggalin nyo yung orientation lock para pahiga siya, para ma-full screen agad yung video. So, yun yung ginawa ko. Nilagay ko lang sa gilid doon. Tapos, habang titingin lang ako, sinisilip-silip ko lang yung presentation ko,
Hindi na masakit lalamunan ko, hindi ako, kahit antok na antok ako, kaya ko mag-present kasi pag record ko, high energy talaga. So consistent na yung energy, walang pagod, walang puyat, walang bulol-bulol. So ngayon, habang nagpe-play, nagano lang din ako, nag-chat ako, nag-follow up ako ng prospect na pwede kong tawagan next. So hindi ako pagod, 'di ba? Tapos sa nag-monitor ako sa mga VIPs kasi 'di ba yung VIPs may automated system sila. Nako, VIP members, you're very, very lucky for this kind of system kasi ibig sabihin nun, may iba talaga ang impact ng VIP kasi meron silang sarili ng marketing na mano-mano yung sa postings nila at sa system ng EOTG, tapos naka-ads pa sila. Tapos yung ads nila may AI pa, so automatic replies at consultation, grabing busy namin. Tapos eto pa, automated na yung presentation. So mas mapapabilis ang VIP system. So sa mga hindi pa nag-VIP, I suggest mag-VIP na kayo. Mabigat lang siya tingnan kasi tinitingnan niyo siya ng bulto. Pero kung titingnan niyo yung ano natin, yung yung strategy ng pag-hit ng VIP, paunti-unti naman 'yon. Ang reason lang na hindi mo nahi-hit yung goal mo is hindi buo ang loob mo sa pag-set ng goal kasi hindi mo pa nakita ang value. Pero napakaganda ng system nila. Napakaganda. Kahit natutulog na sila, meron pa ring mga nagme-message sa kanila. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Since we're already talking about systems, so might as well ipakita ko na lang din yung ano yung itsura ng automated system ng mga VIPs. Okay? So, naglo-loading pa ngayon. So, habang nagmi-meeting ako sa inyo, ang mga VIP, may mga napepresentahan sila. Paano nangyari yun? Nawala silang kaalam-alam. So, eto. VIP. Safari. Ata. So, ayan o, may nanonood na ng mga video, may automatic na nagchat-chat at nagpa-follow up. Actually, AI lang to. AI lang to na kinonect namin sa ano. Walang nagchat-chat yan na tao. Walang nagchat-chat na tao. Ito, yung mga hindi nagre-reply na prospect nila. Ito, may pinepresentahan, 248. Oh. Yan, nag-send ng video, hindi ko napansin. So, yung mga prospect dito, sa dami ng isang araw, yun yung mga nandyan sa VIP. Ayan no, yun yung nandyan. Tapos meron silang AI website na sinet up ko. Kaya sinasabi ko palagi na do not disregard pag ina-advisean kayo. Gusto niyo automated? Naku, everyday yan. I-ano ko lang sa inyo ha. Di ba nakikita nyo kung ilang tao nakakakita sa post nyo? Di ba? Nakikita nyo yung insights ng posting nyo? So, sino ba dito ang nakakita? For example, sa akin, pag mag-post ako sa profile ko, usually nasa 1,000, 2,000 ang nakakikita ng post ko. Sa inyo, ilan ba? Oh, tingnan nyo yung profile nyo. Di ba may insights sa mga ganito? So, see insight. So, sa etong last post ko, 1,000 plus. Ganun ba? May insight ako na 2,000. Oh, yan o, 1,000. Ito oh, 1,075. Sino ba dito? So, ibig sabihin nun guys, doon nyo malalaman na gaano karaming tao ang nakakakita ng mga post ninyo. So, sino ba dito ang i-comment nyo sa last post nyo, ilan ang nakakita? Sa last post nyo, i-comment nyo lang. Hundreds. Oh. So, si Alice nag-comment na hundreds. Yung sa iba, i-comment nyo. Tingnan nyo yung wall nyo. Tingnan nyo yung post nyo. Sa akin, thousands. Thousands ang sa wall ko. Sa inyo. 1,000. Hindi siya bumababa ng 1,000 sa akin. Oh. 100. So, yun lang yung dami ng tao na nire-recommend ni Facebook sa inyo. 500. Oh, dami oh. Dami. Okay. So, may 100 lang. Ganon. 'Di ba? Bagong post ni BP, 500 plus agad. Dami niya kasing post. So, ang pinaka-goal doon,
That's how you create exposure na marami ang makakita ng post mo. Now, sa organic, kailangan magaling ka mag-posting at alam mo yung algorithm ng organic posting. I do believe in organic posting. Pero but I believe more in organic plus yung ads. So, sa VIP, isang page ng VIP, for yesterday, this is December 6 na cycle nila, 4,700 people saw their post. So, kung i-compute ko, this week lang alone, total of, asa na yun, this week, ha, 4,700 people saw their post yesterday. Today, it's almost 4,000 as well, kasi iba Pacific time to. Tapos, for the whole month, this month, December 1, starting December 1, so for the whole week pala, 34,000 people na ang nakakita ng post nila. So, yun yung, mangingiti, Ate Aileen, Ereme. So, 34,000 people na ang nakakita ng post nila. And nagkaroon na sila ng almost 200 people na nag-inquire. Kaya puyat na puyat ako sa kanila na mag-set sa mga AI nila. So, yun yung kagandahan ng VIP. Kasi mabisi man sila sa araw na yan, meron silang automated system. Pinaganda natin para sa lahat ng bago, yung system natin ngayon. Pero ma-VIP, there's a reason kung bakit mas malaki ang kita nila kahit hindi nila kilala ang mga member nila. Hindi ata alam ni Ate Aileen na may mga member na siya. Kaya na-busy siya. Di ba, Ate Aileen, no? Oh, kahit busy, pero growing. So, yun yung point. Di ba? If nasa level ka na gusto mong mag-scale up, eto, seryosohin mo yung ating bagong sistema. Second, huwag mong hayaan na hindi ka mag-VIP. Kasi VIP, para lang yung gasolina. Okay? Ginagasolinahan mo lang yung negosyo mo. Kasi kailangan mo ng more brand awareness. Eventually, it will grow and it will multiply. Oh, 'di ba? So yun yung pinaka-advice ko para sa lahat. So, ayan no, 16,000. Atilin, grabe naman tong Atilin. 16,000. Pero yun yung punto. Yung kaya walang na-inquire sa posting mo kasi konti lang ang views mo. So, you have to improve. Maybe masyadong yung marketing ko. Second, huwag ka makontento sa posting mo lang. Baka pwede ka rin mag-hit ng VIP mo para ikaw meron ka ding leverage. Leverage sa automated na system. So bakit hindi available para sa lahat? Because you would have a hard time na pag darating ang time, sana nag-VIP muna ako bago ko ginrow yung negosyo ko. Oo. So, i-hit nyo siya ng unti-unti. Nagawa ng mga kasama nyo, nandito yung mga malapit na sa mga may mga downlines na yan sila. Hindi nga alam ng iba dito, baka sila yung sa VIP nila kayo nag-join. Yun yung kagandahan. Oo. Yun yung kagandahan ng system natin. Okay? So, actually, stop ko muna ang recording. Sa lahat ng nag-review ng recording, alam mo na yung gagawin. Expect this week, magsischedule tayo ng mock calls. Okay.